Ganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, Philippine Marine Corps nagsagawa ng kauna-unahang amphibious proficiency exercise sa Ternate, Cavite. Live firing exercise isinagawa sa Capas, Tarlac. Marine Corps napanatili ang katahimikan sa Tawi-Tawi. Squad Challenge Opening Ceremony sinagawa sa Palawan sa pangunguna ng 3rd Marine Brigade kaugnay sa ika-73 kaarawan ng Philippine Marine Corps. Bagong website inilunsad ng Philippine Marine Corps. Historic MOU signing para sa camp transformation sa Barira, Maguindanao del Norte na saksihan ng 1st Marine Brigade. Ito ang Balitang Mandirigma. At ang inyong tagapagbalitang mandirigma, Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Magandang araw, ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Sa ulo ng ating mga balita, Philippine Marine Corps nagsagawa ng amphibious proficiency exercise sa Ternate, Cavite at live firing exercise isinagawa naman sa Capas, Tarlac. Live na nasaksihan ng ating tagapagbalitang mandirigma na si Private First Class Abel Rovillos, Philippine Navy Marines ang mga pangyayaring yan mula sa Ternate, Cavite at Capas, Tarlac. Kauna-unahang amphibious operation proficiency exercise ng Philippine Marine Corps inilunsad. Nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng kauna-unahang Amphibious Proficiency Exercise o APEX sa Ternate, Cavite at Capas, Tarlac simula 2 hanggang sa 14 na Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay nilahukan ng mga estudyante mula sa The Specialized School ng Marine Corps Force Development Center, gaya ng Battalion Commander Preparatory Course Class 09, Marine Operation Officer Preparatory Course Class 14, Company Commander Course Class 14, Basic at Advanced Non-Commissioned Officer Course. Nilalayo ng aktibidad na ito na paigtingin ang kaalaman, kakayahan ng trupa na magsagawa ng amphibious at combined arm operations. Makikita sa aking likuran ang mga bagong fast-craft ng Philippine Marine Corps na siyang ginagamit sa pagsasanay na ito. Layunin din itong mahasa ang mga taktika, diskarte at pamaraan upang paganahin ang mahusay na aplikasyon ng pinagsamang mga operasyon pang-territorial defense. Bilang bahagi ng Simultaneous Amphibious Proficiency Exercise 2023 o APEX 2023, nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng live firing exercise sa Colonel Ernesto Rabina Air Base, Capas, Tarlac. Nito lamang adjust ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang exercise na ito ay binubuo ng mga estudyante ng Career and Specialization Course kasama ang mga retraining elements ng Marine Battalion Landing Team 4 at Artillery Battalion kung saan ito ay matagumpay na naisagawa gamit ang 155 Mike at 105 Mike Howitzer. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan mismo ni Colonel Gregorio B. Hernandez Jr., Philippine Navy Marines General Staff Course, ang Superintendent ng Marine Corps Force Development Center. Ang pagsasanay na ito ay upang paigtingin ang kakayahan ng mga trupa pagdating sa gamit ng malakas na armas at taktika bilang parte ng Territorial Defense Operation ng Philippine Marine Corps. Mula dito sa Crew Valley, Tarlac, ako si Private First Class Abel Rovillos, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasaksihan ng 1st Marine Brigade ang historic na MOU signing para sa camp transformation sa Barira, Maguindanao del Norte. Sinaksihan ng 1st Marine Brigade ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Government of the Philippines, Peace Implementing Panel, Mindanao State University, Maguindanao at United Nations Development Program, Philippines noong ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan para sa pagpapatupad ng Science and Technology-based Lightweight Smart Agricultural Project sa 6 ng dating kampo ng MILF sa Barrera, Maguindanao del Norte. Ang inisyatiba ay hinimok ng Camp Transformation Plan at ng Camps Transformation Investment Program na may pagtuon sa paglinang ng Climate Smart Agricultural, particular sa Camp Abu Bakar. Ang mga pangunahing opisyal, kabilang sina Presidential Assistant Cesar B. Llano at Executive Director Cesar G. De Mesa, binigyan diin ang sama-samang dedikasyon sa marangal na layuning ito.
Ang 1st Marine Brigade ay pinarangalan na maging bahagi ng pagbabagong paglalakbay na ito tungo sa hinaharap kung saan ang mga kampong ito ay umunlad bilang maunlad, mapayapa at matalinong klima ng pamayanang agrikultural. Ako si Private First Class Chris Ivan P. Sumirano, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps na panatili ang katahimikan sa Tawi-Tawi. Alamin natin ang balitang yan sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Naagapan ng tangkang panggugulo sa darating na barangay at sangguniang kabataan election ng mga armadong grupo sa Tawi-Tawi noong 11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ang resulta ng pinaigting na operasyong militar sa ilalim ng Task Force Tawi-Tawi sa pamumuno ni Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines, at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas alinsunod sa regulasyon ng COMELEC upang mampanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Nirespondihan ng tropa ng Marine Battalion Landing Team 1 sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Rick Ganuelas, Philippine Navy Marines, ang ulat ng panggugulo ng grupo ng Al-Awali sa Barangay Maraning, Languyan, Tawi-Tawi. Ang nasabing grupo ay lantarang nagdala at nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril sa kabila ng pinaiiral na gun ban ng COMELEC. Nagkaroon ng palitan ng putok ang tropa ng Marines at ang nasabing grupo na nagresulta ng pagkumpiska ng mga baril at pagkasawi ng ibang miyembro ng Ala-Awali. Ang inyong Marines, kasama ng ibang ahensya ng gobyerno, ay seryoso sa pagpapatupad ng batas upang maidaos ng tahimik at mapayapa ang barangay at SK elections at patuloy ang tahimik na pamumuhay ng mga mamamayan ng Tawi-Tawi. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Squad Challenge Opening Ceremony isinagawa sa Palawan sa pangunguna ng 3rd Marine Brigade, kaugnay sa ika-73 kaarawan ng Philippine Marine Corps. Para sa kabuuan ng balitang yan, alamin natin sa ating tagapagbalitang mandirigma, Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines. Squad Challenge Opening Ceremony isinagawa sa Palawan sa pangunguna ng 3rd Marine Brigade, kaugnay sa 73 kaarawan ng Philippine Marine Corps. Ang nasabing aktibidad ay nilawkan ng tropang marino kasama ang iba't ibang ahensya ng law enforcement mula sa lokal na pabalaan ng Puerto Princesa City noong 12 ng Oktubre taong kasalukuyan. Isinagawa ang iba't ibang aktibidad tulad ng track pushing, obstacle course, military sticks, tug of war, basketball, 9x100 meter relay, 50-meter water relay, at squad run. Ang 3rd Marine Brigade Squad Challenge Opening Ceremony ay matagumpay na inasagawa na dinaluhan ni Colonel Ronaldo V1, Philippine Navy Marines, MNSA, Commander Naval Task Force 42, at Deputy Commander for Marine Operations Naval Forces West bilang panauhing paandangal. Ako si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma mula sa Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Patuloy pa rin tumatanggap ang Philippine Marine Corps ng mga aplikante mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Philippine Marine Corps Recruitment Office na Recruitment Office Philippine Marine Corps, o maaari kayong tumawag sa mga numerong nakikita sa inyong mga screen. Ako si Corporal Nino Cordoba, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Philippine Marine Corps handover proceeds ng 6th Philippine Marine Corps Marathon sa Philippine Marine Corps Officer Spouses Association Incorporated o PMCOSAI at sa Wounded Warrior Reintegration Program o WWRP. Ibinigay ng Philippine Marine Corps ang kinita ng 6th Philippine Marine Corps Marathon sa Philippine Marine Corps Officer Spouses Association Incorporated at sa Wounded Warrior Reintegration Program sa isang formal na seremonya na ginanap sa Punong Himpilan noong 13 ng Oktubre taong kasalukuyan.
Ang pangunahing layunin ng aktibidad ay tulungan ang PMCOSAI at ang Wounded Warrior Reintegration Program sa kanilang patuloy na pagsisikap na suportahan at iangat ang buhay ng mga sugatang mandirigma ng Marine Corps at kanilang mga pamilya. Kinikilala ng Philippine Marine Corps ang napakalagang kontribusyon at sakripisyo ng individual na ito at kanilang mga pamilya at manatiling nakatuon sa pagbigay sa kanila ng kinakailangang tulong at suporta. Mula dito sa Basic School, Ternate, Cavite, ako si Private First Class Larry Soriano, Philippine Navy Marines, ang inyong tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Alam nyo ba, opisyal na inilunsad ng Philippine Marine Corps ang ating bagong website sa pangunguna yan ng ating Commandant Philippine Marine Corps Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. Nito lamang ika-10 na Oktubre, taong kasalukuyan. Ang website na www.marinecorps.mil.ph ay idinisenyo upang magbigay ng pinakamahusay na digital na karanasan para sa mga miyembro, stakeholder at publiko. Naglalayo nito na maging isang central hub para sa pag-access ng napapanahong impormasyon tungkol sa Philippine Marine Corps, mga misyon, aktibidad at serbisyo nito. Ito ay magsisilbing isang mahalagang plataporma upang pasiglahin ang transparency at magbigay ng mahalagang mapagkukunan sa mga tauhan nito, mga veterano at pangkalahatang publiko. Ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong sa pangako ng Corps sa modernisasyon at epektibong komunikasyon na naglalayong palakasin ang mga ugnayan sa publiko. Itaguyod ang kamalayan sa mahalagang papel nito sa pambansang seguridad at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at suporta. Ang website ng Philippine Marine Corps ay dinisenyo at binuo sa pakikipagtulungan ng RevLev Solution Incorporated. At yan ang mga balitang aming nakalap mula sa inyong Philippine Marine Corps. Mula dito sa Marine Barracks Rojardo Brown, Port Bonifacio, Taguig City, kasama ang mga tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.